At ngayon pong gabi ay nais ko po na ibigay po yung part 2 ng ating pong naging mensahe nitong nakaraang linggo ng umaga. No? At hindi pwede kasi ito na laktawan ko. No po? Okay. Kaya't yung buksan muli ang inyong mga Bible sa Proverbs chapter 27. Proverbs chapter 27. At ibig ko rin po na kunin niyo po yung ating mga outline. At gusto ko po na gamitin niyo rin po yan para po sa inyong mga Bible study or dili kaya ay kung kayo po magbibigay ng encouragement, no, or lesson sa ibang mga nakakausap ninyo. Magagamit niyo po ito. No? Okay, Proverbs chapter 27. Okay, tayo po lahat muli. Ready? Basa. Boast not thyself of tomorrow. Bakit? For thou knowest not what a day may bring forth. Huwag mong ipaghambog ang bukas. Sapagat hindi mo nalalaman kung ano ang mangyayari. Panginoon, ako po'y muling lumalapit sa iyo. Ako po'y muling dumadalangin upang sa gabing ito ay mabigyan ka namin ng kaluwalhatian at mabigyan ka po namin ng kaluguran sa pagtitipon pong ito. Muli po ako lumalapit upang humingi ng kalakasan po sa iyo at patnubay upang ihatid ang mahalagang mensaheng ito na kailangan po ng iyong mga tupa at kailangan po ng mga ministries na iyong ipinagkatiwala po sa amin. At especially, Lord, yung mga tagapagturo mo, yung mga tagapangaral mo, at yung mga naglilingkod sa iyo. Hinihiling ko ito sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Now, last Sunday morning, ay naging lesson po natin yung itong bahutwat. Anong ating title ng nakaraang lesson Sunday morning? Lakas? If today is your last day. Alright? If today is your last day. Okay? Kung ngayon ang last day mo na mabubuhay sa mundong ito. Ito po yung naging paksa po natin, no, sanhi po ng naganap sa pamangkin na dalagita ni Pastor Miranya. Di ba? Batang-bata siya, no, kakatatapos lamang ng nursing ay biglang namatay. At ganoon din, nitong last Wednesday ay kinuha rin ng Lord, last Friday ay kinuha din ng Lord yung isang member natin sa Lumban. Kaya talaga nagpakita po talaga na life is what? Uncertain. Okay? Life is uncertain. Ano pa? Sudden. Alright? Bigla-bigla. No? Bigla-bigla. Ito nagaganap. Kaya nga, talagang hindi mo pwedeng ipaghambog ang bukas sapagkat talagang hindi mo alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Amen? Amen? Amen, Christian? Alright. So kaya nga, tandaan natin, kaya nga it is a fact that we could die today. Amen? Amen, Christian? It is a fact that we could die today. Kaya nga, ang tanong lagi is what? If today is your last day. Number one, where would you go? Remember that? Yung ating outline? Where would you go? Dalawa. Ang pwede mong pagpili. Ano yung dalawang yon? The house of God or what? Lakas. The tent of the wicked. Amen, Christian? If today is your last day, saan ka pupunta? Okay? So si David ay nagbigay sa atin ng lesson. Okay? Di ba? Where would you go? Dalawa lang. Ikaw ba'y tutungo sa house of God or what? The tents of the wicked. Amen? Ano yung tents of the wickedness? Ano yung tents of wickedness? Ano yun? Worldly places. Amen? Yung house of God ay nagpapahayag ng what? Ng what? Okay. Ano pinapagyan? Okay. Permanent place. Alright? Okay? Ito nagpapahayag ng mga gawain dito for eternity.
Amen? Yung tenth of wickedness naman is what? Nakapakita ng what? Temporary. It speaks of what? Okay? Anything this world has to offer is what? Temporary lamang. Okay? Alright. Ano yung pangalawang atin natin? If today is your last day, ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? What would you do? Unang question is what? Where would you go? Anong dalawang pagpipilian? House of God or what? Tent of wickedness. Pangalawa, if today is your last day, what would you do? What would you do? Ha? Okay, ano ang iyong gagawin? Ha? Kaya nga ang lesson is what? Isa sa lesson is what? There is no reason for us to wait until the end to make things right. Walang dahilan upang tayo ay maghintay pa or maghintayin pa ang Diyos para ayusin ang mga dapat nating ayusin. Lagi na isipin, maaring ngayon na. Maliwanag ba? Amen? Kaya lahat ng gagawin mo para sa Lord ay what? Ibigay mo na yung pinakamagaling. Amen? Pagbutihin mo na. Okay? Because it is a fact, we could die today. Alright, now what would you do? No? What would you do? Alright, ano ang ating pinakamabuting magawa? Number one is what? Lakas? Surrender. Submit to God. Alright? Okay. Surrendering to the Lord is the most important decision na magagawa ng isang mananampalataya. Nakuha niyo ba yan? Okay, surrendering to the Lord is the most important decision a Christian can make. Wag mo nang hintayin yung end. Okay, ngayon pa lang, mag-surrender ka na. Maliwanag ba? Oh, you have a duty to spend your days serving God. Okay. Ano yung pangalawa? If today is your last day, ano yung pangalawa? Serve God what? Okay, serve God faithfully. Serve God faithfully. Now, ano yung importanteng pinalagay ko sa inyo? Faithfulness is what? Alright. Gusto ko nakukuha niyo na. Tandaan nyo, faithfulness is what? It is a decision. Amen? Now remember, lagi kong inuulit ulit, faithfulness means what? Concentration, continuation, consistency. Naano yan? Okay. Alright. Ano ang ibig sabihin ng faithfulness? Concentration, okay? Continuation and consistency. Okay? So, if today is your last day, serve God faithfully. And faithfulness is a decision. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Kaya ngayon pa lang, magdesisyon ka na, magtatapat ako. Amen? It is a decision. Now listen, binanggit ko sa inyo, hindi mo laging gustong-gustong mag-church. Hindi mo laging gustong-gustong magbasa ng Bible. Hindi mo laging gustong-gustong mag-soul winning. Tama ba? Tama, sapagkat nasa laman pa tayo. Ang flesh, yung old nature, ay laging kumokontra sa spirito. At ang spirito ay laban sa laman. Hindi sila magkasundo. Tama. Lagi magkasulungat. Ngayon, minsan, ayaw mo mag-soul winning, kaya lang nakapagpasya kang magiging faithful ka. Kaya nga, gusto mo man o hindi, mag-soul winning ka kasi napag-desisyon mo na. Ako niyo po ako doon? Napagpasyahan mo na. Amen? Hindi mo lagi gusto mag-church. Pero sapagkat nagpasya ka, magtatapat ka, magcha-church ka. Kaya nga, if today is your last day, serve God faithfully. Ano yung pangatlo? Stop what? Bakalakas, stop sinning. If today is your last day, magkakasala ka pa ba? If today is your last day, maglalasing ka pa ba? If today is your last day, magiging unfaithful ka pa ba? If today is your last day on earth, magbabackslide ka pa ba? Are you with me? Aba.
Yan ang katotohanan nun eh. Okay? Oh. Okay. Kaya nga, be faithful and stay faithful. Alright. Now, magpupunta tayo sa part 2. No? Ang part 2 ay kinuha natin sa Matthew 6:34. Okay, part 1 is if today is your last day, and part 2 ay living like there is no tomorrow. Okay, living like there is no tomorrow. Now, madalas ay napapakinggan natin sa mga nakakatanda yung salita na, ano ka ba? Hindi ka na nag-iisip ng bukas, di ba? Ano ka ba? Okay, para bang wala nang kinabukasan sa iyo. Okay, no, ito sinasabi sapagkat may mga tao, even Christian, ay sinasayang nila yung kanilang panahon sa walang halaga. Amen? Amen? Maliwanag ba? Sinasayang nila yung kanilang kalakasan, yung kanilang salapi, no? Alright? Na para bang wala nang bukas na darating. No? Now, ganun pa man, no? There is also a sense in which mahalaga na isipin talaga natin na maaring wag lang din sayangin yung panahong natitira sa ating buhay. Huwag. Alright? In Matthew 6:34, pakibasa nga, Matthew 6:34, living like there is no tomorrow. Okay mo? You see, so totoo talaga, yes, we may not have tomorrow. Amen? Maaring wala nang talagang bukas na darating. Kaya nga, outing number 1, na mahalagang ituturo natin sa mga tao is what? There may be no tomorrow for your souls. Okay. Bakit number 1 is what? Para sa unsaved, lagi mong ipapala, there may be no tomorrow for your what? Alright, for your souls, for your salvation. Amen, Gisan? Amen, Gisan? Okay. In 2 Corinthians 6, verse number 2, pakibasa nga po. 2 Corinthians 6, verse number 2. Yung mga taong kinakatok natin, no, nitong kanina lang, anong sabi ng iba? Bumalik ka na lang. Amen? Tama ba? Bumalik ka na lang, tsaka na lang. Marami pa akong ginagawa. Bumalik ka na lang. Okay? Sabi naman ng iba ay, mamaya na lang, balikan mo na lang ako. Tama? Tama? Tama ba? Pero anong sabi natin? There may be no tomorrow for your what? Soul salvation. Maaring bukas uli na. Alright? In 2 Corinthians 6 and verse number 2, now, anong sabi ng Bible? Bakalakas? Okay. Oh, yeah. Kita mo? Last Sunday, yung isang member natin, sabi, Pastor, nag-send po ako sa inyo ng picture at ng video ng asawa ng aking pinsan. Ay, sorry, ba't hindi ko ako nakakapagbukas? Okay. Pa-pray po nyo. Hindi po, yung asawa po ng pinsan ko, babae, no? Paglabas ng trabaho, nakita sa video, merong tumawag sa kanya mister na parang humihingi ng tulong. Ito yung huling video niya na nakita sa CCTV. Okay, yung pala, ay parang may kumidnap sa kanya. Sinakay siya. Okay? Nagtaawa ako. Pinag-pray ko talaga. Pinag-pray ko. No? Okay. Tapos kaninang umaga, bininsahe ko yung ating membro, Bad, kamusta na yung asawa ng pinsan mo? Pastor, blessing po, nakita na siya. Okay? Ibinaba doon sa isang simenteryo. Tama ba? Okay, sugat-sugat. Okay. Sabi ko, Brad, pag-pray mo buti. Makipag-appoint ka.
na mapuntahan sila. At talagang awat biyaya na lang ng Diyos. Hindi sa pinatay. May mga nagkinidnap siya. At ang sabi ng nanay na yon, bata, 37 years old ba? 37 lang yung nanay. May 2 anak. Buti hindi siya na-rape. No? Sabi niya kinukwento na dun sa, hindi Banafute, iba. Okay? Kundi yung express ba yon? Mga express, ganoon. Isinakay siya doon. May mga bata siyang nakita pa. Siya naman, sapagkat nagpupumalag, inihagis siya doon sa sementeryo. Okay. Sa picture, sugat-sugat nga yung nanay. Oh. Okay, sabi ko, Brad, nakipag-apin ka, sabihin mo talaga, biyaya at awa ng Diyos, hindi siya pinatay. Okay? Oh. Yes, kaya nga, ito yung ating mensahe sa kanila. Maaring bukas, huli na. Kaya ngayon ang araw ng kaligtasan, maaring bukas, huli na. Amen? Ano sabi ng ating talata? Pakibasa nga ulit, verse 2. For he said, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Okay? Itong ibig ko sabihin. Bakit ba? Sabihin mo na sa pinsan mo na yan. Talagang, sabi ko, salamat po sa mga nag-pray. Pinag-pray ko naman talaga. Nung sabihin sa akin ni Bradley, nung ating kapatid, ba't talagang pinag-pray ko? Awang-awa ako. Iniisip ko agad talaga yung mister niya, na talagang hindi mapalagay, tsaka yung 2 niyang anak. Kaya natutuwa ako nung mabasa ko na, Pastor, say, buti po. Ibinabasa dun sa may sementeryo. Sa kanya, I have heard thee in a time accepted. Nakatisan lang yun? And in the day of salvation, ay sinagip kita. Maliwanag, amen? O kaya sabi ng iba, alam niyo pa sa konti na ako mabari, salamat, buhay ka pa ngayon. Bakit kung namatay ka talaga, saan ka napunta? Maliwanag ba? It is the goodness of God. Yung ibig sabihin sa the goodness of God leadeth thee to repentance. Okay? Nagkasakit ka noon, kaunti ka lang mamatay ngayon, buti hindi ka tinuluyan ng Diyos. Bakit? Yun ang ibig sabihin ng goodness of God. Yung kagandahang loob na siya, inaaki ka para magsisi ka pa. Amen? Amen? Kaya nga wag nilang palampasin. Alright? Remember yung Luke 12:20? Ito yung tao na nabuhay na parang wala ng bukas. Amen? Amen? Nagpayaman sa kanyang sarili. Tama? At sa bandang huli, anong sabi yan? Nung naipon niya yung kanyang kayamanan, marami na akong kayamanan, pagkain na nakakamalig sa loob ng maraming taon. Maliwanag ba? Inakala niya, mabubuhay pa siya ng matagal. Are you listening? Ngayon, anong sabi ng Lord sa kanya? Sa Luke chapter 12, verse number 2, Thou fool, this night. Amen? Okay? Ikaw namang sa gabing ito, kukunin ko yung buhay mo. Sinong makikinabang na lahat mong tinangkilik? Ganon ang nagpayaman sa kanyang sarili, hindi naman mayaman sa Diyos. Yan, Miguel. Kaya ito yung maging aral natin sa kanila. Maliwanag ba? Okay? Okay? There may be no tomorrow for your souls. Okay? Alright. James 4:14. What is your life? Okay? James 4:14, what is your life? Amen? Ano ba ang buhay according to James 4:14? Life is what? Okay? Uncertain. Ye know not what shall be on tomorrow. Anong sabi ng Bible? Kayong hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Yun ang buhay ng tao is what? Hindi mo alam ang bukas. Life is what? Lakas. Uncertain. Itatanim mo yun sa kanyang isip, sa mga tao na yan. Naliwanag ba? Ituturo niyo yan. Walang magtuturo niyan sa kanila. Kayo lang, tayo lang na nakakaunawa. Okay? And life is what? Temporary. Amen?
Amen, kisan? Appeared for, lakas nyo, appeared for, okay, alright. Life appeared for, lakas, a little time. Maliwanag ba? Amen? Alam niyo, ibig sabihin ng a little time? The word a little time means what? Kahit umabot pa yung taon ng 90 years old, na halos patak yun ng tubig sa Pacific Ocean. Maliwanag ba? Ulitin ko, kahit umabot yung taon ng 100 years old, ikumpara mo sa eternity, walang panama yun. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Anong sabi ng Bible? Yung 120 years ay parang pagpupuyat lamang ng Diyos. Parang kahapon lang. Naku niyo po ako? Okay. What is your life? Your life is final. Di ba? Nabigay ko ba yan? Uncertain, pangalawa, temporary, sandaling panahon lamang lumilitaw, daka, napapawi. Pangalawa, life is what? Final. Okay? Appeared for a little time, then what? Lakas, vanished away. Wala na. Maliwanag ba? Wala na sila. Wala na siya. Isang araw, ganun din tayo. Wala na. Amen? Amen, Kisan? Okay. Kasaysayan na lamang tayo. Okay. To make things right with God. Amen? Amen? Ito naman yung mensahe natin sa mga unfaithful, backslider na Kristiyano. Tama? Okay. Life is uncertain. Kaya nga, kung kinakailangan magbalik ka sa Lord, magbalik ka na. Liwanag ba? Kung unfaithful ka sa Lord, maging faithful ka na. Don't rely upon tomorrow to make things right. Kung alam mo may naagabyado ka, may nagawa kang pagkakamali, pagkakasala, ituwid mo na ngayon pa lang. Okay? Nakita nyo, nung Sunday ng umaga, sa Lumban, binanggit ko rin. Sino na sa Lumban ng kahapon? Sunday ng tanghali, sino na sa Lumban? Nagbilin ako. Kung kaya nang bilin ko ito, nagbilin ako. Ano man ang mangyayari sa akin, ito mangyayari sa church natin. Si Boy ang tatayo. Nagbilin na ako. Okay? Anong pinagbilin ko? Yung bahay namin, bayaran nyo. Pinanggit ko rin sa Lumban. Pinagbilin ko si Ate Pin. Pinanggit ko sa Lumban. Aba, ganun talaga eh. You see? Okay. Secondly, there may be no tomorrow for reaching the lost. Okay? Alright. Nakukuha niyo ba, kapatid? Mabuhay tayo na talagang pag tumayo ka para mag-preach, isipin mong last preaching mo na yon. Amen? Amen? Pag tumayo ka para mag-handle ng Bible study, Sunday school, nagturo ka, give your best. Amen? Amen? Isipin mo, huling turo mo na yon. Maliwanag ba? Pagka-offering, nag-rapture. Tama? Amen? O kaya, kinuha tayo ng Lord. Maliwanag ba? Aawit ka pa, naka-assign ka para umawit, mag-special naman, solo ka, duet ka. Give your best. Isipin mo, huling awit mo na yon. Amen, gusa? Aba. Okay, say, there may be no tomorrow for reaching the lost. Kanina, soul winning namin ni Brother Noel. Asa si Noel? Ayo, okay, sa likod. Talagang, parang gusto ko nang umatras, uwi na ako. At, kaya lang, ang dahil pang bahay dun eh. Okay. Kinukulit ko yung iba. Ayaw nila, sige. Hindi ako nagkulang sa iyo. Amen? Isang kausap ko, naka-short naman. Wala namang, nakaupo lang. Nung dumalik ko, tumayo. Busy. Tsaka ka na, balik na lang po kayo. Binabayaan ko siya. In Luke 16, 27 to 28, tinan niyo po ito. Okay, pababasa natin po sa kanila, okay? Pababasa mo ito sa kanila. Okay, there may be no tomorrow for your salvation. Pangalawa, there may be no tomorrow for reaching the lost. Alright? Waaring bukas ay huli na. Huli na. Para i-soul winning mo pa sila. Amen? Waaring bukas ay huli na. Para akayin mo sila sa Panginoon.
Okay? Itong lalaking ito, ano po, huli na. Nung siya magkaroon ng burden sa kanyang 5 kapatid. Nakatinya po? Huli na. Nung siya magkaroon ng hangaring maligtas yung kanyang 5 kapatid. Anong sabi niya? At sinabi niya, ipinakikiusap ko sa iyo, isugo mo siya sa bahay na aking ama. Ito yung pakiusap nung rich man, nung nasa impyerno na siya. Naalala niyo ba yun? Oh, amen? Nung nasa impyerno na, tsaka pa niya na pag-unawa na kailangan maligtas yung kanyang 5 kapatid. Maliwanag ba? Burden niya. Alright, 28. Sapagat ako'y may irumpang 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patotohanan niya na baka pati sila'y maparito sa lugar ng pagdurusa. Amen, Christian? Okay. Alam niya yung kanyang pagkukulang. Maliwanag ba? Alam niya yung influence niyang naiwan sa kanyang 5 kapatid. Alam niya yung kanyang 5 kapatid ay pareho rin niya. Tama? So there is no rejoicing, no? Okay. There may be no tomorrow for reaching the lost. Ano po? Kaya nga, what we do for Christ, we must do quickly. Pakibasa nga malakas. What we do for the Lord, we must do quickly. Gawin mo kaagad. Alright? Gawin mo kaagad. Ha? Meron kang gustong imbitahin mo na. Meron kang gustong isol winning mo na. Amen? May gusto kang bigyan ng truck, bigyan mo na. Amen, Christian? Maring bukas, huli na. Okay? Alright. Don't forget, in Luke 15 verse number 10, mismo ang Panginoong Kristo ang nagpaliwanag sa atin, that the only things we will take to heaven ay yung mga kaluluwa ng taong nadala natin sa Lord. Amen? Lahat ng naipundan natin, lahat ng pinaghurapan natin sa mundong ito, iiwan natin lahat. Ang ating tanging madadala lamang at makikita is what? Yung mga kaluluwa ng taong naakay natin, nawin natin sa Lord. Amen, Christian? Kaya nga, what we do for the Lord, we must do quickly. Luke 15:10, likewise I say unto you, there is what? There is joy. Gayon din, sinasabi ko sa inyo, there is joy in the presence of God over one sinner that repented. Amen? Masaya sa langit kapag mayroong mga naliligtas. Alright? Kaya nga, what we do for Christ, we must do quickly. Because there will be regret if someone dies lost whom we neglected to reach. Ito yung isang katotohanan. Okay? Pakilakas niya, there will be what? Merong pagsisisi, kapag merong taong namatay, na unsaved, na napabayaan mo. Amen? Yung mga lagi mo nakikita, nakakausap. Amen, Christian? Yung mga kapitbahay namin bago doon, binigyan ko ng tracts. Yung iba, naturuan ni Ate P, naturuan ko yung iba. Okay? Kanina, may pinapuntahan ako kala Andalo, yung umiiwas sa akin. Okay. Pananagutan ko yun eh. Amen, Christian? Ikaw, tonight, sinong mga tao ang alam mong ipananagot mo sa Diyos? Maliwanag ba? Maliwanag ba? Sinong mga tao ang alam mong ipapanagot mo sa Diyos? Sapagat malapit sa iyo, abot kami mo, nakikita mo, nakakausap mo, pero hindi mo man lamang na-witnessan. In Acts chapter 20, verse 31, Acts 20:31, there may be no tomorrow sa mga taong ito at maging sa atin, no? Kaya nga, we must reach them today. Okay, Acts 20:31. Pakibasa nga po ng malakas. Acts 20:31, din niyo po sabi ni Pablo. Ready? Basa. Therefore, watch and remember that by the space of 3 years, I cease not to warn everyone
night and day. With what? With tears. Dahil dito, nasabi niya, 26 to 27, tayo po lahat. Ready? Wherefore, I take you to record this day that I am pure from the blood of all men, for I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Kita niyo po yan? For 3 years, lahat ng tao doon sa lugar na yon, nakarinig ng gospel sa magitan ni Apostol Pablo. Ha? Kaya nga mabuhay tayo as a Christian na para bang wala ng bukas. Amen? Okay. Panghuli, Joshua 24:15. Ano sabi ni Joshua? Pakilakas nga, Joshua 24:15. Tayo po lahat, sabay-sabay. Joshua 24:15. Ready? And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Twice na ginamit yung salitang serve. Kita niyo po yun? Twice na binanggit salitang serve. Serve the Lord. Ha? Okay. Now, ano yung sabihin? Pangatlong bagay, there may be no tomorrow for serving the Lord. Ano yung pangatlong bagay? Pakalakas, there may be no? Alright, maring wala nang bukas upang makapaglingkod pa tayo sa Panginoon. Maliwanag ba? Amen, Christian? Also, Psalms 100, verse number 2 to number 3. Psalms 100, verse number 2 to number 3. Okay, tayo po lahat. Ready? Serve. Psalms 100, verse 2 to number 3. Andiyan na kayo? Tayo lahat. Pakilakas. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Kita mo? Kung maglilingkod ka sa Diyos, maglingkod ka ng may kagalakan na habang gumagawa ka sa kanyang minister, ay umaawit ka ng masaya. Liwanag ba? Because there may be no tomorrow for what? Pakilakas, for serving the Lord. Maaring ito na yung huling pagkakataon na mapaglingkuran mo siya. Amen? Kaya anong dapat? Serve the Lord with what? With what? Lakas, serve the Lord with what? With gladness. Number 3, tayo lahat. Know ye that the Lord, He is God. It is He that made us at hindi tayo sa ating sarili. We are His people. And what? Kita mo? Tayo ay kanyang bayan. Tayo ay mga tupa ng kanyang pastulan. Kita nyo, hindi ba? Kaya paglingkuran mo siya ng may kagalakan. Amen, Christian? Amen? Paglingkuran mo siya ng may kagalakan. Alright? Ha? Okay. Walang isa man sa ating miyembro na walang panahon para makapag-serve. Kung inakala mong wala kang panahon, anong kailangan? Nalagay ko ba doon? Let us adjust today and plan to serve God. Nalagay ko ba yun? Let us adjust today's plans. Let us adjust today's plan to serve God. Alright? Magkaroon tayo ng priority. What is important to us? Ano ba ang importante para po sa atin? Amen, Christian? Ay, tama. Let's adjust today's plans to serve God. Amen? Marami tayong ministry. Santa Cruz, Lumban, bawat lugar, may kanya-kanya silang kanya-kanyang araw ng paglilingkuran. Amen? Meron pa tayo sa Angeles. Nag-uusap nga kami ni Ate Ping kanina. Nalulungkot ako kanina. Naalala ko,
Magdadalawang buwan akong hindi nakakabalik sa Angeles. Parang napapabayaan ko sila. Kaya nagsabi ako sa kanila, pag-pray nyo, baka itong 14. Parang pabigla-bigla ako eh. Ganun ako ngayon. Impulsive ako eh. Kung kailan ko maisipan. Okay, wala na akong ano eh. Binigla ko, 14, baka dumating ako dyan. You see? Amen kayo siyan? Oh. Basta mahalaga lang, hindi natin, hindi natin napapabayaan ng gawain ng Diyos. Amen? Nabibisita natin, o na-attention na natin, ganoon ba? Yung meron tayong burden, maliwanag ba? May burden tayo. Yung bang minsan nalulungkot tayo pag akala, napapabayaan ko yata. Oh, totoo yun. Okay. At gusto ko rin talaga lahat kayo nagagamit, nakakapag-preach. Oh. Oh, kanina sabi ko, si Brother King? Ayun. Oh, Brother King. Sige, ikaw naman mamaya sa funeral service. Okay. May pagkakataon ka doon. Okay. Sige, bakit? No, bakit? Kasi may mga preacher, may mga gifted time preachers. Okay? Mahalaga nagagamit kayo pare-pareho. Amen, Gisan? Amen? Okay, hindi pwedeng lahat yun sasaklawan ko. Hindi. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa mga teachers na binigay mo sa akin. Salamat sa mga preachers na meron kami. Okay? I pray lang, Lord, na talagang nagagamit mo sila. Amen? Hindi kayo na-stuck. Okay? Bakit? Because there may be no, ano yung ating outing number 3? Bakit there may be no tomorrow for serving God. Alright? Anong kailangan lang? Let us adjust today's plan. For what? For what? To serve God. Huh? Okay? Lagi natin tandaan, Romans 14:12. Ano sabi ng Romans 14:12? Every one of us shall give account of himself. Kita niyo? Tingin talata. Okay? Alright. Hindi kita ipagsusulit. Magsusulit ako ng aking sarili. Ikaw magsusulit ka ng sarili mo sa Diyos. You follow me? Romans 14:12, tayo lahat. Every one of us shall give account of what? Himself. Kanino? To God. Nagkataon, di ba? You see, kaya nga, there may be no tomorrow for serving the Lord. Okay? Wag nating kakalimutan, magsusulit tayo pare-pareho ng ating sarili sa Diyos. Ha? Oh, and then also, 2 Corinthians 5. Okay? Maging lesson natin to. Okay? Hindi lamang sa mga unsaved, kundi maging sa mga kapwa nating Kristiyano. Alright? Makapagturo tayo, makapagpaalala tayo sa kanila pare-pareho. 2 Corinthians 5. Alright, nandiyan na po kayo? Number 10, tayo lahat. For we must all. Kita mo? Amen? Walang makakalibre. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Walang makakalibre. For we must what? All appear before the judgment seat of Christ. Para saan? That every one of us may receive the things done his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Okay? Kaya nga, talagang, meron talagang tinatawag na day of reckoning. Yung tayo ay magbibigay sulit ng ating mga sarili sa Diyos. Sa harapan ng hukuman ng ating Panginoong Jesucristo. Amen, kasi ano raw yung ating pagsusulit? Sa verse number 10, whether it be good or bad. Natay niyo po yan? Okay? Yung mga nagawa mong mabuti at yung nagawa mo ring
masama. Amen? Hindi salvation ang pinapag-usapan, kundi what? Reward. Reward. Kaya nga talagang totohanan, may mga Kristiyanong makakatanggap ng maraming gantimpala. At may mga Kristiyano ring walang matatanggap. At may mga Kristiyano rin na dapat makakatanggap pero masusunog na lamang. Amen, Kristiyan? Kung hindi siya naging matapat. Ha? Okay, tayo po lang dito tumayo. At magpasalamat sa Diyos.